Hello po, this is Nehemiah Sayuhay, ang inyong ka-learner. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. Narito na po tayo sa chapter 4 ng sulat ni Santiago. At ang video ito ay bibigyan po natin ng titulo na Friendship with the World, Enmity Against God. Okay, ang video po ay magpapasimula after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita. Sa pagkakataon ito, itutuloy lang po natin ang ating serye ng pag-aaral dito sa sulat ni Santiago. At ito na po yung chapter 4. Pero bago na po natin puntahan ng chapter 4, ay sariwain po natin itong video ito ng nakaraan, no? Na binigyan natin na po ng titulo na Out of the Same Mouth Comes Praise and Cursing. Yan po yun sa James 3, o James chapter 3, at kinuha po natin yan doon po sa James chapter 3 verse 10. Ganito po ating mababasa. Out of the same mouth comes praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. So binabalaan ni James, no, o ni Santiago ang kanyang mga kapatid na o ang mga Kristiyano na wag mangyari ito, hindi dapat ito nangyayari, no? Isa lang ang bibig, pero yung bibig ginagamit sa pagbumura sa kanyang kapwa, ginagamit naman sa pagpupuri. Sana kung ito ay ginagamit sa pagpupuri, huwag nang ipanlait ng kapwa. Yun ang ibig sabihin ni James. At yan po yung nasa chapter 3. At ngayon po ay pupunta na po tayo sa chapter 4. At sa chapter 4, no, James 4 verse 1, ganito po ating mababasa. What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battles within you? So sabi ni Santiago, saan nagbubuhat ang pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap? So kaya nagkakaroon ng away-away. Kaya nagkakaroon ng pagbabaka. Bakbakan, Dahil Dahil doon sa kalayawan na bumabaka mismo sa loob ng kanilang katawan. Kaya yun ang nangyayari. Kaya nagkakaroon po ng pag-aaway-away. At ang sinusulatan dito ni Apostol Santiago ay ang mga kapatid kay Kristo. So James chapter 4 verse 2, ganito po ating mabasa. You desires but do not have, so you kill. You covet, but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. Do you not have, or you do not have because you do not ask? Sabi ni Santiago, kaya naman kayo hindi nagkakaroon dahil hindi naman kayo humihingi. Tingnan po natin yung illustration. At dito sa illustration po ay makikita natin, sabi, you desire but do not have, so you kill. You covet but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. Sa katotohanan, sabi niya, wala kayo kasi hindi naman kayo humihingi. You do not have because you do not ask God. So hindi kayong sanay manalangin, hindi kayong humihingi. Tapos kung wala kayong natatanggap, o kung wala kayo, nagagalit kayo. So, hindi dapat gano'n. Ayun, nag-aaway-away kayo. So, yung iba, dahil wala siya, pumapatay. Ang iba naman, nagnanais, pero hindi niya na makukuha yung pagnanais niya, nakikipag-away. O nagkakaroon ng away-away within you. So, yun yung nangyayari sa mga sinusulatan ni Santiago. At itong sinusulatan ito yung mga Kristiyano, in general. At ito yung kanyang naobserbahan sa mga pag-uugali ng mga Kristiyano ito.
Okay, Santiago, Kapitulo 4, talatang 2, tatagalugin lang natin. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, kayo nag-iimbot at kayo wala. Kayo nagsisipatay at kayo naiinggit at hindi maaaring makamtan, kayo'y nakikipag-away at nakikipagbaka. Ang sabi ng Santiago, kayo'y wala sapagat hindi kayo nagsisihingi. Yun ang talagang dahilan. No? Nagagalit kayo kung wala kayo, hindi naman kayo marunong humingi. No? Meron kayong mga gusto, pero hindi nyo naman nakakamtan. O imbis na humingi, away-away kayo. Inggitan. Yun ang nangyayari dito, yung inggitan. Okay, sa James chapter 4 verse 3, ganito po ating mabasa. When you ask, you do not have, or you do not receive, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasure. Sabi kanina, wala ka dahil hindi ka humihingi. Ngayon naman, kung humingi ka naman, hindi mo man tinatanggap. Anong dahilan? Masama naman yung motibo mo. Wrong motive naman kasi. Kasi ang mga tinatanggap mo, ginagastos mo lang sa iyong kalayawan. Tingnan po natin ito sa illustration. Sabi doon, you ask, you do not receive. Because you ask with wrong motives. When you ask, you do not receive because of wrong motives. Bakit? Kasi yung natatanggap mo, ginagamit mo lang sa kalayawan. Sabi, you spend what you get on your pleasures. Imbis na gastusin sa tamang paggastos, ito ay ginagastos sa kalayawan. Okay, Santiago chapter 4 verse 3, ganito po ating mabasa. Kayo'y nagsisingi at hindi kayo nagsisitanggap. Kanina sabi niya, humingi kayo, ay hindi kayo nagkakaroon kasi hindi kayo marunong humingi. Ngayon naman, humihingi kayo, hindi naman kayo nakatatanggap. Bakit? Mali yung motibo ng inyong paghingi. Kasi gugugulin nyo lang yung inyong natatanggap sa kalayawan. Basahin natin ng diretso. Kayo'y nagsisingi at hindi kayo nagsisitanggap. Sapagat nagsisingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. At yan yung mga nangyayari maging sa panahon natin ngayon. Gusto magkaroon ng trabaho, gusto magkaroon ng magandang sweldo, pero yung sweldo niya, imbis na gastos sa tamang paggastos, anong ginagawa? Ginagastos niya sa kanyang bisyo, ginagastos niya sa kanyang mga kalayawan. So, kaya kung humingi man sila, ang Diyos hindi na sila binibigyan. Dahil alam naman ng Diyos yung isip ng tao. Okay? So, ayaw ng Diyos kasi na mabuhay tayo sa kalayawan, kaya tayo ay hindi binibigyan ng mga bagay na ating kailangan. Bakit? Kasi yung nabubuhay sa kalayawan, bagaman siya ay buhay physical, wala na yung kanyang spiritual. Patay na siya sa spiritual. At yan ay sinabi ni sa Apostol Pablo doon kay Tito o kay Timothy. Doon sa 1 Timothy chapter 5 verse 6, ganito ating mabasa, ang nabubuhay sa mga kalayawan, bagamat buhay, ay patay. Ito yung mga tunay na zombies. Nakikita mo, buhay talaga sila. Pero sa kalooban nila, yung kanilang espiritu ay patay na. Dahil saan? Dahil sa kanilang kalayawan. Meron po tayong video niyan at meron tayong lesson niyan tungkol sa kalayawan at hanapin nyo na lang po sa akin pong listahan ng mga video dito po sa YouTube. Okay, so sa Matthew chapter 7 verse 7 to 8, ganito naman ang ating mabasa, no? Ito kasi sinisiguro ng ating Panginoon Kristo. Kung hihingi ka, bibigyan ka naman Pero hindi ka bibigyan kung masama ang motibo mo. Pero ginarantiya ng ating Panginoon Kristo na kapag ikaw ay humingi, ikaw ay bibigyan. No? Ito yung sinatawag na answered prayer. Kapag nagnanalangin ka na humingi ka sa Diyos ng anumang bagay na gusto mong makamtan, ibibigay sa iyo 'yon. Pero wag lang sa
maling motibo. Kaya nga doon sa Matthew chapter 7 verse 7 to 8, ito'y garantiya ng ating Panginoong Kristo na sabi dan, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds, and to the one who knocks, the door will be open. So, yan yung ginagarantiya ng ating Panginoon Kristo na sa kanyang mga alagad na kapag ikaw ay hihingi, sigurado namang ikaw ay bibigyan. Pero sabi ni Santiago, hindi ka binibigyan dahil mali ang motibo mo. Mali ang layunin mo kung bakit ka humihingi. Kaya alam ng Diyos na na yung motibo mo kaya hindi ka binibigyan. Dahil alam ng Diyos, nagagastusin mo lang ito sa iyong sa iyong kalayawan. At maraming taong ganyan, pinagpapala ng Panginoon, pero ang ginagawa na sa kanilang mga pagpapala, ginagastos lang nila sa kanilang kanilang kalayawan. Okay, sa James chapter 4 verse 4, ganito ating mababasa. You adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Siyempre, kung ikaw ay nakikipagkaibigan sa sanlibutan at yung mga bagay na sanlibutan gusto mo, kalaban talaga ka ng Diyos sapagat hindi gusto ng Diyos yun. At yan ay may version rin si Juan. Doon sa kanyang sulat sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17, ganito naman yung version ni Juan tungkol sa bagay na ito. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, kagaya ng lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. So, yan naman yung version ni John. Yung version ni Santiago, yung nakikipagkaibigan sa sanlibutan, kaaway ng Diyos. Dito naman, sabi niya, yung mga mahihilig naman doon sa sanlibutan, kagaya ng lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, sinasabi ni Juan, hindi yan galing sa Father. Galing yan sa mundo. At tandaan nyo, ang mundo, lilipas. Pero ang Diyos, ay mabubuhay magpakailanman. So, ang pipiliin mo? Makipagkaibigan ka sa sanlibutan at gawin mo ang lahat ng mga bagay na narito sa sanlibutan na ayaw ng Diyos? O ikaw ay ay gumawa ng mga bagay na gusto ng Diyos? Kapag gusto ng Diyos, natural kaibigan ka ng Diyos. Kung ayaw ng Diyos yung ginagawa mo, ikaw ay nakikipagkaibigan sa sanlibutan, natural ang magiging relasyon mo sa Diyos ay ikaw ay magiging kanyang kaaway. Sa Tagalog, ganito ating mabasa, kayong mga mangangalunya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. So, kaya sinasabihan ka mga ngalunya, bakit? Pareho mong gusto. Gusto mo Gusto mo makipagkaibigan sa sanlibutan, gusto mo makipagkaibigan sa Diyos. Pero yung mga ginagawa mo, hindi naman approve sa Diyos. Ikaw ay isang mga ngalunya. So, James chapter 4 verse 5, ganito ating mabasa. Or do you not, or do you think Scripture says without reason that He jealously longs for the Spirit He has caused to dwell in us? Tagalog niyan ang sabi, iniisip ba ninyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan? Ang Espiritu baga na pinatira sa atin ay nagdunais hanggang sa kapalaghilian.
So tandaan po natin, ang tao po, ang pagkakalikha sa tao, meron siyang physical body, meron siyang soul and spirit. At kaya tayo binigay ng spirit ng Diyos ay para meron tayong connection sa Diyos. At para gawin natin ang mga kagustuhan ng Diyos. Pero yung bang ipinatitirang espiritu sa loob natin, no, na ibinigay ng Diyos ay ang pagnanais ba nito ay ang kapanaghilian? Umiiral ba ang inggit? No, hindi. Natitiyak ni Santiago at iba pang mga apostol na hindi yun. Kaya ka binigyan ng espiritu ng Diyos ay para magkaroon ka ng koneksyon sa Diyos at gawin mo ang kanyang kalooban. Magkaroon ka ng takot sa Diyos at gawin mo ang kanyang kalooban. At yan yung na-discover ni Job. No, sabi niya, ito ang kabuuan ng tao na siya ay magkaroon ng takot sa Diyos at sundin niya ang lahat ng kanyang utos. So, James chapter 4 verse 6, ganito ating mabasa. But He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud but shows favor to the humble. No, kung ikaw ay mapagmataas, hindi gusto ng Diyos yun. Pero kung ikaw ay mababang loob, yun yung pinalulugdan ng Diyos. Itong talatang ito na binasa natin ng James chapter 4 verse 6, na sinasabi nga dyan, Scripture says, na ibig sabihin, tinitiyak na ni Santiago na ito ay nasa Old Testament Scripture. At yun nga, yung mababasa natin sa Proverbs chapter 3 verse 38, no? Proverbs chapter 3, 34, no? Mali-mali na sasabi ko, 34. NIV na po ating mabasahin. Sabi doon, He mocks proud mockers, but He shows favor to the humble and oppressed. Ang Diyos yung sinasabi, He mocks proud mockers, but shows favor to the humble and oppressed. So, sa Tagalog, nung binasa natin sa Santiago, Kapitulo 4, talatang 6, ay ganito ating mabasa, ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, dapat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. So kung ikaw ay isang taong mapagpakumbaba, mababang loob, patuloy na biyaya ang ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Pero kung ikaw ay palalo, natural, sasalansangin ka ng Diyos. Hindi gusto ng Diyos. Okay, James chapter 4, verse 7. Ganito ating mabasa. Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. So dito ay between the devil and God, dapat mo isubmit ang iyong sarili o ibigay mo ang iyong sarili sa Diyos at hindi sa devil. No? Tutulan mo yung devil para umalis siya sa iyo. Ganito ang pagkakasulat sa Tagalog, Santiago Kapitulo 4, talatang 7. So, sa ang dating Biblia na nalimbag noong 1905, ganito ating mabasa, pasakop nga kayo sa Diyos, dapat magsisalansang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. So, lalayuan ka ng diablo kung kapag napansin niya na hindi ka naman niya kaya talagang impluensyahan. Kung ikaw ay laging nagre-resist sa kanya o sumasalang sa kanya. Natural, kung sinasalang sa mo lagi siya, tinututulan mo lagi siya, hindi na siya magtsatsaga sa iyo, aalisan ka na niya. Okay, kaya yung mga natutuso ng diablo, pinapapasok mo yung diablo. Ini-entertain mo yung kanyang panunukso. Kaya ka, natutokso. Pero kung ikaw ay sasalangsang sa kanya, ginagarantiya ni Santiago na ikaw ay lalayuan ka niya. Lulubayan ka na niya sa pagtutokso sa iyo. Sa James chapter 4 verse 8, ganito naman ang ating mababasa. Come near to God, and He will come near to you. Wash your hands,
your sinners, and purify your heart, you double-minded. Tagalog, ang sabi ay ganito, magsilapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Okay? Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayan ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Okay? So sa James chapter 4 verse 9, ganito ating mabasa, grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. Okay? Kayong mga mapighati at magsihibik, ay sabi, kayo'y mga pighati, hirap magbasa ng Tagalog, at magsihibik at magsitangis, inyong palitan ang inyong pagtawa ng paghibik at ang inyong kagalakan ng kalumbayan. Okay? So James chapter 4 verse 10, sabi, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. So ginagarantiya ni James kapag binabaw natin ang ating sarili sa Panginoon, kung magiging humble tayo, kung tayo maging mapagkumbaba, itataas tayo ng Panginoon. At yan ay mismong example na ginawa ng ating Panginoon Kristo na kanyang na-experience. Nagpakababa siya, pero sa kanyang pagpapakababa, itinaas siya ng Diyos. At yun yung mababasa natin doon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Sa Philippians chapter 2 verse 5 to 11. Ganito ating mabasa. In your relationship with one another, have the same mindset as Jesus Christ, who being in very nature of God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in a human likeness, and being found in the appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So dito makikita natin ikinuwento ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos na ang ating Panginoon Kristo, bagamat siya Diyos, hindi niya tinuring na ang kanyang pagkapantay sa Diyos, kundi nagpakababa sa kanyang sarili. Pero sa kanyang pagpapababa sa kanyang sarili, itinaas siya ng Diyos. At sabi nga ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, dapat ganito rin yung gawin natin, o maging example itong ginawa na ang ating Panginoon Kristo na dapat nating tularan. Okay, Santiago Kapitulo 4, talatang 10, ang dating Biblia na po ang ating babasahin na nalibag doon 1905. Tatagalogin ko lang yung binasa natin kanina, pakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kayo'y itataas. Okay? Sabi sa 11, James chapter 4 verse 11, sabi, brothers and sisters, do not slander one another. Anyone who speaks against a brother or sister or judge them speaks against the law and judges it. When you judge the law, you are not keeping it, but sitting in judgment on it. Sa Tagalog yung sabi, huwag kayong magsalita ng laban sa isa't isa, mga kapatid. Ang nagsasalita laban sa kapatid o mahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita laban sa kautusan. At humahatol sa kautusan. Dapat kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi hukom.
Binigay ba sa atin ang karapatang ang humusga? Hindi po. Isa lang po ang humusga. Isa lang rin po ang ang nagbigay ng kautusan. Kung sino yung nagbigay ng kautusan, yun rin po ang humusga. Kaya yun yung mababasa natin. James chapter 4 verse 12. Ganito ating mabasa. There's only one lawgiver. Alam natin, ang Diyos yan. And judge. At ang Diyos din ang humusga. The one who is able to save and destroy. Okay? But you, who are you to judge your neighbor? So, yun yung sinasabi nga dito ni Santiago. Isa lang naman yung nagbigay ng batas. Siya rin naman yung hukom. Diba? Siya kasi yung may kakayahan na magligtas at at pumuksa. Okay, kung susunod ka sa batas, ikaw ay ay ililigtas. Pero kung hindi ka susunod sa batas, ikaw ay ay mapupuksa. Pero ikaw, wala kang karapatan na na humusga sa iyong kapwa. Hindi sa'yo binigay yon. Kasi hindi naman ikaw yung lawgiver eh. Yung lawgiver lang ang mayroong karapatan na na magbigay ng ng paghatol. Okay? Santiago Kapitulo 4, talatang 12, sa Tagalog na po natin mabasahin na po. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Sa makatuwid bagay, ang makapagliligtas at makapagwawasak. Dapat sino ka na humahatol sa iyong sa iyong kapwa. Katunayan, sinabi rin ng ating Panginoong Kristo. Diba? Do not judge. Dahil huwag kang humatol. Bakit? Sa hatol na yun hatol mo, ikaw rin ang hahatulan. Kasi, madalas yung mapaghatol sa kapwa, yun yung gumagawa ng ng masama. Kasi gusto niya na ma-divert yung attention doon sa kanyang kapwa at hindi doon sa sa kanyang ginagawa. Okay, James chapter 4 verse 13. Ganito po ating mabasa. Now listen, you who say tomorrow or today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. May masama ba rito? Wala. Pero kung ikaw ay sinasabi mo to na sa iyong sariling kakayanan, yun ang mali dito. Dapat laging sinasang-alang-alang ng Diyos kung ito ay pahihintulot na mangyari. Ulitin kong basahin, James chapter 4 verse 13. Now listen, you who say tomorrow or today or tomorrow we will go to this to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Sa Tagalog ganito ating mabasa, magsiparito kayo ngayon, kayong nagsisipagsabi ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doon sa isang taon at mangangalakal at magtutubo. Parang sigurado nila yung kinabukasan, sigurado nila yung magiging buhay nila. Pero yan nga yung sinasabi ni Apostol Santiago, hindi mo naman alam kung ano mangyayari bukas eh. Hindi mo yan pwedeng igarantiya. Dapat ang masabi mo ay kung luluobin ng Diyos. O kunyari, pupunta ako sa inyo bukas, kung loloobin ng Diyos. Pupunta ako sa Mindanao, kung loloobin ng Diyos. Magpapakayaman ako, kung loloobin ng Diyos. Dapat gano'n. Kaya nga, yun ang dapat nating maintindihan. So, sa pagpapatuloy ng ating binabasa, James chapter 4 verse 14, ang sabi, why? You do not even know what will happen tomorrow. Yun ang sinasabi natin. Hindi mo alam kung ano mangyari bukas eh. Parang kung magsalita ka, kala mo sigurado ka sa bukas. Okay? What is your life? Sabi niya. You are a mist that appears for a little while, then, vanish. Ito ka lang eh. Hindi mo na sigurado yung buhay eh. Di ba? Muli kong basahin, sabi siya, 4:14, why? Do you not even know what will happen tomorrow? Kaya hindi mo pwede sabihin yung mga bagay na yun. What is your life? You are a mist that appears from a little while or for a little while
and then vanish. Sa Tagalog, ganito ating mabasa, Santiago Kapitulo 4, talatang 14, kayo nga'y hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at bagdakay napapawi. So, sino ang nakakasiguro bukas? Wala. No? Kaya hindi ka pwedeng ipangako mo yung bukas. Okay? James chapter 4 verse 15. Ganito ating basa. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. Yun na nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, napangunahan ko na ang banal na kasulatan. No? Napangunahan ko lang si James dito, pero nasabi ko na to kanina. No? Ano ang bagay na pinaplano natin? Ano ang bagay na gusto nating gawin sa future, sa kinabukasan? Wag nating tiyakin sa ating sarili na ito'y mangyayari. Ang sabihin natin ay kung loloobin ng Diyos. Ano man ang bagay na ating pinaplano, hindi mangyayari kung hindi ito ay loloobin ng Diyos. So, Santiago chapter 4 verse 15, ganito ating basa, sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay kung loloobin ng Panginoon ay mabubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Silba, yun ang mas magandang attitude ng tao. Hindi kagaya napaka-hambog mo, napaka-proud mo, na akala mo, sigurado ka sa bukas. So, yan rin yung ikinuwento, na parable ng ating Panginoon Kristo doon sa Luke chapter 12 verse 16 to 21. Ganito po ang aking mababasa, dito po sa NIV na po aking mabasahin. Sabi doon, Luke chapter 12 verse 16 to 21, and he told them this parable. The ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. Nakapag-harvest siya ng malaki. He thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. Then he said, this is what I'll do. Sigurado siya na kanyang gagawin. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store my surplus grain. And I'll say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. But God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be, whoever stores up things for them, but it is not rich. But is not rich toward God. So, yan rin yung sinabi ng ating Panginoon Kristo. Hindi mo na sigurado bukas Hindi mo alam, bukas mamatay ka na. So, ano mangyayari? Nag-ipon ka ng kayamanan dito sa lupa. Naglayaw ka dito sa lupa. Ang gusto ng Diyos ay yung maging mayaman ka at maging malayaw. Kung malayaw man, ay sa Diyos. Okay? Hindi dito sa mga bagay na sanlibutan. Okay, James chapter 4 verse 16, as it is, you boast in your arrogant scheme. All such boasting is evil. Sa Tagalog, Santiago chapter 4 verse 16, sabi, dapat ngayon ay nagmamapuri kayo sa inyong mga pagpapalalo. Ang lahat ng ganitong pagmamapuri ay ay masama. Kaya nga sabi niya, kung ang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, hindi ginagawa, ay magiging kasalanan yon. Alam mo mabuti, alam mo masama. Dapat, kung alam mo mabuti, yun ang gawin mo. Kaya nga yun sa James chapter 4 verse 17, ganito ating mabasa, if anyone then knows that good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. So, muli kayong basahin, If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Sa Santiago, Kapitulo 4, talatang 17, at ang aking mabasahin ay Tagalog, ang dating Biblia na nalimbag noong 1905, ganito ating mabasa. Son,
nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. So alam naman natin ang mabuti, alam natin ang masama. Kung alam natin mabuti, hindi natin ginagawa, ito'y kasalanan. Kasi kung hindi natin ginagawa mabuti, natural, ang gagawin natin ay ay yung masama. At dito natatapos si chapter 4 ng sulat ni Santiago sa mga Kristiyano. Ngayon, pupunta po tayo sa susunod na video at sana po kung paano po ninyo ako sinamahan sa video ito ay sasamahan po rin niyo ako sa mga susunod na video na akin pong i-upload. Muli, ako po si Nehemia Sayuhay, ang inyong ka-learner. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify ka sa mga susunod pang video na akin po i-upload. At sana po ay i-like nyo na rin po ang video ito. At kung gusto nyo makabahagi sa pangaral ng Ebanghelyo na ipinag-utos ng ating Panginoong Kristo, i-share nyo po ito sa inyong mga kaibigan. At sana ay mag-comment kayo kung meron po kayong mga komento. At huwag nyo pong kalimutan ang mga video ito nasa inyong harapan. At kung gusto nyo mag-subscribe, pindutin nyo lang po itong below sa akin pong likuran. Muli ako po si Nehemia Sayuhay. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory.